So it is the time of the year that we are going to attend 9 mornings again, and here we go, 2024 Misa de Gallo. Good morning! It's our first day of Simbang Gabi. Mali, Misa di Ay, Gallo. Misa de Gallo. It is our practice, 9-day practice before Christmas for Catholics. So, we have puto. We grab it outside the church for 10 pesos each. How do you like it? Pagkatapos nito ay kakain, ay hindi, matutulog na naman. This is the puto. Ayan. Then the chocolate. So we went to sleep again for about 90 minutes and then went straight to the farm because we also have an appointment with the Kapitan and our architect, but unfortunately it got canceled. Hey guys, so we are here in Baez. We just had a delivery for the eggs dito. My husband went to the hardware just to do some canvas na for our next project. So housing project this time na naman for the ready to lay chicks or chicken. So basically we have approximately 2 months to go before mag-harvest na tayo sa mga manok natin. So 2 months na sila. Time flies really fast. And I'm so glad na may malasakit yung tauhan namin na alam mo yun, dun mismo sa work niya kasi gusto niya talaga yung mga manok, so may background siya. Sometimes tatanggalan ka ni Lord ng something kasi may bagong mas magandang blessing pala sa'yo. So nawala yung isang staff namin kasi parang natakot siya, and then they gave us someone na may malasakit at the same time may konting experience sa manok kasi meron din pala silang mga manok na pinapaitlog at saka nire-raise nila, pero pang sabong naman yun. But technically they're all the same naman, yung concept at saka basic fundamentals ganun. So masaya kami na nakuha namin tong batang to kasi may meron talagang background, tsaka alam mo yung inaalagaan niya talaga yung mga alaga niya. So after all the delivery of the eggs, we just dropped by at this newly found cafe. Medyo, I think very new pa to talaga and very aesthetic. Wala pa siyang tao. At we had breakfast here. And look what we found. I had tosilog and my husband had Hungarian breakfast as well. So it was all worth it kasi yung price niya is very, very reasonable talaga. Hungarian. And then having two tosilog. Hey guys, so we have just arrived home. Nakakapanghina today. Hindi sumipot yung architect namin sa apartment. Actually, hindi namin to sinabi sa inyo, but nireport kasi namin yung architect namin sa mga yung mga lapses na sa not really sa pagpapagawa niya sa sa apartment. Yung mga ang tawag nito, yung mga
back job naman niya, it's tinrabaho naman niya, it's naayos naman and all. Pero yun nga lang, my husband find it very unprofessional na sa lahat ng ginagawa niya, na minsan hindi siya nag-update nung time pa na nagpapagawa pa kami sa apartment namin. Na this was actually constructed I think around June of 2022, just right after COVID. Pagdesisyon na namin na magpagawa ng apartment. Galing, no? Parang during COVID times, ano din siya, parang it was also a blessing for us na nangyari yun, kasi it was a wake-up call na everything can change in a snap, na pwede ka mawala ng trabaho, mapauwi ka, tapos yun na, babalik ka sa Pilipinas. Paano kung mawalan kami ng trabaho, wala na kami pagkakakitaan? So good thing that time may konting ipon kami, and thank God din hindi namin inutang tong pagpapagawa ng apartment namin. I don't know nga paano siya nangyari. I don't know, I felt like imposible siya sa amin before na magpagawa na hindi ka baon sa utang, at hindi siya na utang, wala siyang interest and all, bayad siya lahat completely. Tapos ngayon ang pera na rental nito, I mean yung abot na rental nito is nakukuha namin complete talaga. So yun yung maganda pag wala ka talagang binabayaran na bahay. Anyway, going back sa architect namin, yun nga, we reported him sa barangay because marami siyang mga lapses. Pero yun nga, another dismaya na naman because ganito siya, magsiset ka namin ng schedule and all, tapos biglang ika-cancel niya, not necessarily cancel, or biglang hindi siya mag-show up, or 1 week siyang hindi magpaparandam, parang ganon. Tapos marami kami mga questions sa kanya during the construction and all. Actually, may konting kulang pa kami sa kanya. Hindi namin binayad lahat because may mga may mga back job pa siya nung time na yon. Ngayon medyo okay naman, pero may mga questions pa rin kami sa kanya. But anyway, hindi siya nag-show up. Minsan nag-update siya parang after 1 week pa. So parang kung ikaw yung kliyente, paano mo ma-justify yung mga ganon? Parang unacceptable siya, at it's very unprofessional din pag laging ganon. So normally nag-update siya, siguro he's really busy naman. Yun yung sinasabi ng mga tauhan niya, busy siya kasi namin yan project. Pero yun sinasabi din namin sa kanya, kahit gano'n siya ka-busy, dapat pinaglalaanan niya ng oras tong ganitong project. Because of course kliyente niya kami, nandito yung galing yung niya, hanap buhay din niya. And yun nga, na naiinis yung asawa ko sa mga ganon. Parang hindi professional na na architect. And at the same time, gusto lang namin i-correct yung mga pagkakamali niya na hindi na mangyayari sa ibang mga tauhan niya, mga projects niya, in case magkakaroon pa siya ng project. So far, marami naman siyang projects pa. Pero yun nga lang, gusto lang namin siyang bigyan ng, alam mo yun, konting lesson, siguro. Kasi sobrang talaga, parang kami pa yung laging nag-update sa kanya. Uy, update, ganyan, ganito. But anyway, tapos na yung bahay, tapos na yung apartment, and I shouldn't be complaining about it because tinapos naman niya yung bahay, in fairness naman. Yun lang, natapos siya, instead of 10 months, naging parang
1 year na parang na-extend siya because of weather at saka yung mga processing ng mga documents. Alam mo naman dito sa Pilipinas, especially yung mga permit, it takes so much time talaga just to, clear everything. So, doon kami na but anyway, okay na naman siya ngayon. Binili ka niya naman yung mga back job niya. So far, okay naman. Wala na nang reklamo yung mga namin, mga tenants namin. Gusto lang talaga namin siyang mabigyan ng lesson at marinig din sa panig niya bakit siya ganito at bakit hindi siya nagpapakita at bakit siya last minute. Actually, we're supposed to be going to the Kapitan at 10 o'clock in the morning. Alam mo naman, tumawag yung secretary ng Kapitan at sinabi na parang 30 minutes, on the way na kami ha, ang layo pa namin, parang 1 hour pa kami to the office. Tapos 30 minutes before yung timing, doon pa siya doon pa tumawag yung secretary ng Kapitan na hindi pa daw siya nakauwi galing Cebu. So, parang, alam mo, ikaw yung pinasomo namin, tapos, alam mo naman pala hindi ka nakakauwi. Bakit 30 minutes ka pang magpapasabi na hindi ka pala makakauwi? Dapat, parang at least 1 day ahead man lang. Kasi, nasayang yung oras namin. Ang dami namin kailangan dapat gawin dito. Pero, wala kaming choice. But anyway, yun na nga lang. I just really hope na may matutunan din siya sa experience na to. By the way, hindi kami nag-contract during the building kasi he's just a family friend. Yun nga, yung hindi siya nag-update. Minsan OFW kami noon, so of course marami kang questions and all. Tapos, hindi ka nare-replyan agad. Mga ganun nga lang. Naiinis niya sa ako kung ganun. Kasi, very unprofessional talaga siya. Anyway, yan lang. Update ko lang sa inyo guys. Nadidismaya lang. Disappointed lang. But, hopefully, maaayos din naman to. Ayaw namin ng mga tension at some point. Christmas na din. So, kailangan tayong magpakumbaba. And be kind to one another. And that will be it for the moment, guys. I shall see you again next time. Okay? Bye.